Sunod ba na? Sunod na tanong, meron ka bang mababasa, merong apostolis nagpagawa ng larawan? Yes or no? Okay, meron. Meron, tanong niya. Para sinasabi. Meron nga, meron. Meron daw, ito ba na, meron. Basahin natin. Ngayon ang ating tema mga kapatid, patutunayan natin na ang mga larawan ng simbahan Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Ano ba ang definisyon ayon sa Biblia ng mga Diyos-Diyosan? Mga babasahin nito, Soriano Listan Gero eh. Pinasahan ako ng 4 sa Istanbul Corinto, hindi naman alam yung context. Teka! Lahat ng aral ng Katoliko, wala sa Biblia! Pinasalupan ko sa Istanbul, bro. Hindi patunayan natin. Ang tema natin, papatunayan ayon sa Biblia na ang mga larawan ng simbahan Katoliko hindi Diyos-Diyosan. Patunayan ko, siya ang Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Anong yung akin? 4:8 na nila sabi ni Pablo, kaya hindi naman sa panahon yun, sa hindi niya pagkilala sa Diyos, ay nasa pagkaalipinang sa katutubuhin sa mga Diyos. Ano ba ang mga salatang binabasa ng mga protestante para patunayan nila na ang mga larawan ng mga santos ay mga Diyos-Diyosan? Unang binabasa nila, yung 25:6 ng Exodo. Ay, ikaw mga Katoliko tinutukoy dito. Huwag kang gagawa ng larawang iniwa. Nagawangis ng anong nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, nasa tupig sa ilalim ng lupa. Ingot. Ano ba ibig sabihin? In Hebrew, ang nakalagay ko, Besel. Sa Biblia, 2 klase ang mga dito. Besel at Besel. Yung na sabi, inutos ng Diyos yan. Kung para sa'yo, lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan, ibig sabihin pala ang Diyos, nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Ibot-bot na. Bakit? Kasi isa pang binabasa nito mga ito, yung nasa Salmos, may matang hindi nakakakita, may bilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Ano yung pinagawa na Diyos sa Christus ng ikalawang kronika sa 6:29 ng unang hari na in Hebrew, Ismiklae, feminine great uniqueness, ganyan ba siya? Hindi Diyos mo sa bakit? Yan ang tutulad mo ngayon sa process ng eleksyon. Ang dami kong talatang binasa, bumasa ko ng Hebrew, hindi lang natin dala yung Hebrew Bible. Ngayon, gibain mo yan, kung ayaw natin. Ito lang natin puputulin, tingnan natin yung okay na? Bibigay niya. Okay. 5 minutes for sa amin sa negative, affirmative. Go ahead, 5 minutes for sa amin. Okay, maraming salamat po sa ating lahat, no? At sa ating katunggali, ito si Brother Jared, no? Nakilala ko sa social media. Ito yun na kung sinasabi niya ako dito para makipag-diskusyon. Pero pwede diskusyon yun. Unang tanong, yung patutunayan mo na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa mo ba sa Biblia yun? Yes or no? Yes. Tutunayan yung mga santos. Okay. O sige ta. What's up? Sabi, kawangahan yan eh. 24 na yung binagawin ka. At ang pag-isip ng kawangahan, kasalanan, ikaw na lang sa ikaw na. Ikaw pala hindi marunong ng diskusyon eh. Sige bro, proceed bro, proceed bro. Bro, ang tema natin, patutunayan ko ng mga larawan ng mga santo sa dito. Ano ba ibig sabihin ng santo? Banal. Ngayon, yung mga anghel, banal ba? Banal. Ikaw lang naman yung balbal. Ngayon, kung banal ang larawan ng mga santo, o kung ayun na sige. Okay. Sasagot lang ako sa Sige. Okay. Pangalawang tanong, hindi mo nasagot ang tanong ko. Sige. Sumasagot ako eh. Hindi ka lang marunong makinig. Bakit? 8:47 naman, dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, kung wala kang napakinggan, hindi ka talaga sa Diyos. Okay. Tanong, saang bersikulo ng Biblia mababasa na yung mga larawan ng santos, hindi Diyos-Diyosan? Basa mo ng ikalawang kronika. Sa kabanal-banalang bahay, ay gumawa ka ng larawan ng mga kerubin. Tanong, Diyos-Diyos ba yun? Hindi. Ano ba yung kerubin? Banal. Ibig sabihin ng banal, santo, hindi Diyos-Diyos, ikaw ang Diyos-Diyos. Next question. Okay. Sunod, pangalawang tanong. Mayroon na, dito sa binabasa mo, Galacia 4:8, mababasa ba dyan na nagsasabi na ang mga larawan ng mga
ng mga larawan ng mga rebulto ng mga apostoles o mga banal ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa o hindi? Hindi. Okay. Okay. Dahil yan, ginamit ko yan para sa iyo, isipan sa mga santos na Diyos-Diyosan siya. Ayon sa Biblia, 4:8 ng Galacia. Tanungin mo ko, sa 3 Historical Chronica, nabinasa ko ngayon. Ginagamit mo ba ang Galacia 4:8 para patunayan na ang Diyos-Diyosan ay mababasa sa Bible or nagagamit ka lang ng ayon sa iyong iniisip? Wala sa mababasa. Sabi ko kanina, mapapatunayan ba sa 4:8 ng Galacia na mapatungkol sa Diyos-Diyosan yan? O basahin natin, baka hindi mo nang laro. Kaya hindi naman sa panahon ngayon, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sa katutuboy, hindi ba kayo? Ano ba, hindi ba kayo? Diyos! Okay. Okay. Next question. Mababasa mo ba na mayroong turo ang mga apostoles na kailangan tayo gumamit ng mga larawan ng santo? Yes or no? Yes! Kasi hindi yan ng letra. Okay. Kung sasalpakan mo kung letra, isasalpak mo rin sa Kristiyo. Okay. Sigo din siya rin kapatid, ang sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirayin mo kusay, hindi ka natindihan ako ng kapila. Isa sa kapila, ang sabi ni Kristo, tres di ko ikalawang kronika, hindi mo naintindihan, sa kaban ng manalang bahay ay inuwi ka ng dalawa at kung alam mo tayo sa kasal. Okay. Ang tanong mo, sabi ko, mababasa mo ba dyan sa utos ng mga apostoles na yung larawan ay hindi Diyos-Diyosan? Objection? Binagod niya na, nilagyan niya na ng utos. Yung unang tanong niya, walang utos. Walang utos. Tima. Okay. Sunod na tanong. Sang-ayon ka ba na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresenta na hindi katotohanan? Yes, hindi sa kanador. Yes. Salita. Ano sa laman? Baka babasahin mo yung 25 na ropa, alam ko na yan eh. Ngayon, yung sinabi mo, yung mga Diyos-Diyosan ba, may representa sa mga hindi tunay na Diyos, ikaw na nga, ikaw yung bawa doon eh. Kaya yung isang debater dyan, nagpapakilala ng Diyos, umakit ka rito, magpapagdiskusyon ka ng bakit. Dahil sabi sa 4:8 ng Galacia, galing din naman sa panahon yun, sa hindi yung pagkilala sa Diyos, kayo na, sa pagkain ng sa katutunan ng mga Diyos. Kaya, bako, basahin mo kung 25 ng Roma, 5-7 ng Deuteronomio, 22 ng Apocalypse, 17 ng Gawa, alam ko na yan, Sunod na tanong, meron ka bang mababasa, merong apostoles nagpagawa ng larawan? Yes or no? Okay, meron. Tanong niya. Para sinasabi. Meron daw. Ito ba na? Meron. Basahin natin sa press. Okay, ulitin ko yung tanong. Meron na nga. And cast into spirit upon you. You use them to see meaning of these Christ that you living. I wave a placard before you, a picture of Jesus Christ. Negative sign, ako man mag-psychology for example sa affirmative, ako na negative sa iyang stand by it. Go ahead. Okay. Magandang araw. Wala na wala dumot pa ila. Pero batay ka natin kung ano kayo. So yung paksa namin, isang patutunayan niya, sabi niya, patutunayan niya na yung mga larawan ng mga santo is hindi Diyos-Diyosan. Pero sang-ayon siya na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresenta sa mga bagay na hindi katotohanan. Ano ba yun? Ano ba yung hindi katotohanan? Sabi rito, mababasa natin sa utos ng Diyos, nandiyan pa rin sa patitismo nila. Kaya siya sabi, sa Bible meron, na huwag kang gagawa. Huwag mo naman isasalin katisismo, ayon na sa Biblia. Hindi ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika. Bible alone lang. Bible alone. Sa Biblia, mababasa natin. Huwag na gamit ko sa tigismo. Okay, wala katitismo na pinasok ko na. Okay, sa Biblia mismo, mababasa natin na ang Diyos is na nag-utos na huwag kayong gagawa ng mga larawan na ginanuhan, kahit anong larawan, upang sambahin. Ganun din, ganun. Kaya yung katunggali ko, ayaw niya ng referensya, baka maipit siya. Ayun, anong sabi na Roma 1? Roma 1.
sabi nila is mga alam sila, pero mga buwang-buwang na sila, imbis mayaon nila ang Diyos, nagsimba noon sila sa mga binuhat. Sinasamba niya ang mga larawan ng ginagawa. Hindi. Sinabi ulit kasi nasaya na eh. Okay, ngayon, mababasa ba natin kay utos si Apostol Pablo na huwag tayong gagawa? Meron. Anong sabi ng Gawa 17? Sabi doon, kay anak tayo ng Diyos, huwag nating iisipin na yung Diyos natin is mga gaya ng mga ginawa, mga pinulit, gaya ng mga plata, bato, o bronze, o kahoy. Yung Diyos-Diyosan nila, kahoy. Ano bang ibig sabihin nun? Sinusuway nila yung utos ni Apostol Pablo. Nasabi nila, naniwala naman sila na Kristiyano sila, pero wala Kristiyano nagsasamba ng mga larawan. Okay. Ngayon, anong sabi ng dito sa mababasa natin dito sa Revelation? Anong sabi na sa Revelation ng mga taong nagsimba ng mga Diyos-Diyosan? Sabi dito, yung iba ay hindi pa namamatay at iba nagpatuloy sa kasinungalingan. Nagsasamba sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya na ginawa ng mga bato, plata, at bronze, at iba pa. Kaya walang utos ng mga Kristiyano na gagawa ka upang sambahin. Kasi ang issue dito, pwede ka namang gumawa, pero huwag mong sambahin. Pero yung sinasamba mo na, kahit larawan ni Kristo, hindi yan totoong larawan ni Kristo. Bakit? Mayroong artista ng aangkin yan. Mayroon si James Caviezel, mayroon si James Powell. Paano yan? Tapos niluhuran mo, sinasamba mo. Sabi, Panginoong Diyos namin na makapangyarihan ka sa lahat. Tapos yung inaharap mo is larawan ni James Powell. Hindi pwede yun sa harap ng Diyos, mga kaibigan. Ano yun? Sabi rito sa Juan na ang Diyos ay Espiritu at sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Paano yung sinasamba mo na hindi naman katotohanan? Bakit sabi kong hindi katotohanan? Kasi larawan ng artista yun eh. Sinasamba niyo yung larawan ni James Caviezel, ni George Powell. Paano yan? Kasi sang-ayon siya sa sinasabi ko, tanong ko sa kanya na sang-ayon ka ba na yung sinasabing Diyos-Diyosan ay nagpresentar sa mga bagay na hindi totoo. Tapos sinasamba niya ang larawan ni Kristo, sabi niya ni Kristo, pero hindi naman larawan, totoong larawan ni Kristo yan. Alam mo kung bakit? Wala pang panirang noon. Bakit ka gumagawa ng ganyang mga larawan? Kaya sabihin ko si Kristo yan. So, ayun. Bakit kailangan tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Kasi may utos na huwag kang gagawa ng larawan o upang sambahin. Kunya, ganito, sa mababasa natin sa Lord. Okay. Tapos na negative side sa kanya. Yan talaga ito sa affirmative, 5 minutes, rebata. Okay na, rebata na, no? Then, magandang hapon. Nakita natin lahat ng pinasa niya out of context. Kung Bible scholar ito usap ko, natawanin ka siguro mga isang araw. Ngayon, yung mga binasa niya sa 17-29 na go, wala naman itong araw yun eh. Ngayon, malamang, kaya nananahimik siya sa ka-ignoranting niya. Bakit? Dahil lahat ng binasa niya, siya na mismo umami sa 8.4 ng unang Korinto, ang mga Diyos-Diyos ay larawan ng mga bagay hindi totoo. Tanong ko sa inyo mga kapatid na Katoliko, si Santa Maria ba totoo? Hindi. Totoo. Si San Antonio ba totoo? Hindi. Totoo. Yung mga santos, historically speaking, biblically speaking, totoo ba? Hindi. Totoo. Eh hindi Diyos-Diyos. Kaya ikaw na mismo umami at ikaw na mismo dumari sa sarili mo na ang mga santos ay hindi Diyos-Diyos gaya ng pagbasa mo ng 8.4 ng unang Korinto. Kaya salamat. Magyabang ka ng una, yung tuloy. Sabi ka tuloy. Minaliit mo ko bata ako O tingnan natin.
Kahit bata ako, 7-17 ng 1, hindi naman basihan yun eh. Ang basihan, sabi niya Apostol Juan yung turo. Ngayon, pumunta na siya sa pagsamba, sa pagkataranta niya. Taranta na eh. Pumunta na sa pagsamba. Pumunta na sa mga artista. Saan ka na susunod? Sa langaw. Sasabit tayo niyan. Ngayon, totoo ba na ang mga santos ng Katoliko yung mga Diyos? Hindi. Siya na mismo umamin. 8:4 sa unang Korinto. At ang tanong ko sa kanya kanina, yung 3 days ng ikalawang kronika na ipinagawa ng Diyos na larawan ng cherubim, santos ba yun o hindi? Santos daw. Tapos pumunta na sa pagsamba. Ipit yun eh. Kaya kasi pag ipit, sa out of context na nakapit. Kaya, tinanong ko sa kanya ang kahulugan in Hebrew. Pisel at Nezabeth. Ngayon, si Maria, hindi daw totoo. Ha? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Si Maria, hindi totoo? Eh, naman ni Kristo yun. Makulit ka pala eh. Ang dami-dami ng banata. Nasa Mate, nasa Luka. Si Maria, existito. Kung pwede lang magmura eh. Ako. Salamat ka, di na ako dating daan. Kundi, natagtad ka ng tunay na aral talaga. Kaya, ngayon, mga kapatid, napatunayan natin na itong pastor na ito, nagbasa lang ng Biblia, nagpastor na! Yan ang hirap sa atin ngayon. Marami ng mulaan, labas ng labas. At kasama na siya doon, 24. Last lado. Kaya napatunayan natin mga kapatid na ang mga santo ay hindi mga Diyos ayon sa Biblia. Dahil dalawang klase ang ribultong sinasabi sa Biblia, banal at hindi banal. Kasama na siya. Bakit? Dahil alalahanin natin yung context ng Biblia in Hebrew at Greek at Aramaic. Sabi niya daw, referensya yun eh. Hindi ka ba naman ego? Bakit? Eh, ang Biblia originated, translated in Greek, Hebrew, Aramaic. Eh kung hindi na-translate yan, malamang, Hebrew rin ang gamit mo. Huwag mo sabihin referensya yan, Biblia yan. Yan ang hirap sa inyo eh. Basta para kayo sa Katoliko, binasa 1.25 ng Roma, 17.20 may pinagawa, 5.7 ng Benedicto Romeo. Sumasawa na ako dyan, wala pang bago mga Remaining time. gamit ko na yan eh. Wala pang nanonood ka rin kay Soriano kasi yan Stanley Soriano. Bira ako. Ganyan ang Stanley Soriano. Kaya maraming pastor na bulaan dahil rin sa bulaan na si Soriano. Wala pang nanonood ka doon, hindi na. Kung meron ng lie detector dito, ipapatest nila. Hindi ka. Kaya ngayon mga kapatid, hindi siya na-memersical dahil ang iba ka natin, kalawang Korinto 4:5 sa 12 peso, hindi laban sa laman. Kundi, ang kinagagalitan natin, 12 ng Roma, yung masamang gawa niya. At isa din, ang mangloko ng tao, manggago ng tao, at isa pa, paratangan ng masama ang Iglesia Katolika na hindi naman sumasamba sa mga Diyos-Diyos at sa mga rebulto. Dahil ang pag-unti naman pagsamba yun eh. Ito ay example, yung pag-upo, hindi lahat ng pag-upo, kumakain ka. Hindi lahat ng pag-upo, kumakain ka. Meron pag-upo, kumakambay ka. Huwag mo naman sa'yo pag-upo, ito tayo eh. Aming buwan tayo dyan. Kaya, ayon sa Biblia, hindi lahat ng pag-upo, pagsamba. Sundan kita dyan sa argumento mo, Pastoy. Kita dyan. 7 sa isang Josue, nagpatilpa, si Josue sa kabanong Kamino, sumababa. At ganun ang ginagawa ng Katoliko na ipinatuloy ng mga apostol sa 6:17 ng Mateo. Kung nag-iisip ka, malalaman mo context yan, historically speaking, yung mga first century Christian, mayroong larawan kayo wala. Larawan ng mga Diyos-Diyos yung sa inyo, sabi, hindi naman Diyos-Diyos eh. Dahil ikaw naman ipurok namin, 8:4 ng unang Korinto, ulit-ulitin natin, na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay ng Diyos. Tama naman yung 4:24 ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu Katotohanan. Espiritu Katotohanan. Sa papaanong paraan, 3:18 ng unang 1, 12:13 ng Ecclesiastes, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. At isa doon sa utos ng Diyos, 6:29 ng unang hari, 3 ng ikalawang kronika, yung maglagay ng larawan sa templo. Kaya lahat ng mga relihiyon, walang larawan, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya yung sumusunod sa mga Diyos-Diyosa ng mga siraulo. Okay, tapos na yung debate. Kanche.